ayan mga padi, meron tayong kliyente na may Mirage G4 mga padi. At nito, pinull out to doon sa pinagdalhan nito ng sasakyan nila mga padi. Kasi may problema sa sa transmission itong sasakyan na to nila bossing, no. So nangyari kasi dito mga padi, issue nito habang dinadrive mo siya, as per doon sa gumawa, sa nag-check, tsaka doon sa sabi nung customer natin mga padi, pag tumakbo siya, bigla na lang siyang mag-low power. Tapos tumitigas yung steering niya mga padi. Tinest drive siya nung nung unang nag-check. Yun nga, nagli-limp mode siya pag tumakbo ng 50 kilometers per hour mga padi. So ngayon, kaso nga lang advice kasi doon sa unang pinagpadalhan nila ito nila bossing, na papalitan ng buong transmission na brand new. Medyo malaki yung quotation mga bossing, aabot na 300. Kaya halos konti na lang nakabili ka na ulit ng brand new mga padi. Kaya yun, pinunod doon nila bossing tong unit nila. So ngayon pinapuntahan sa atin kanina. Ayan, so check naman natin at kinausap namin yung unang nag-check nito mga padi. Yun nga, in-explain sa atin. So ngayon, titingnan natin kung ano yung magagawa natin dito para maayos natin. Tapos hopefully hindi naman nababot ng ganong kalaki yung gagastos dito nila bossing, no? So yun. So ngayon, tinotrack natin to, galing pa to ng Kalamba mga padi, no? Kaya tinotrack natin, hindi natin pinersang gamitin kasi baka lalo magkaroon ng problema. So ayan siya mga padi. Ayan nyo. Ayan o. 4,000, halos 3,000 to 4,000 RPM. Nasa same gear siya. CVT transmission to mga padi ha. Pero syempre pag CVT maramdaman mo na parang yung sa transmission niya is siya, tumataas yung belt. So mukhang hindi tumataas yung belt na ito mga padi. Kaya mga boss medyo duelo ng konti. Bukan natin yung bilisan. Ayan o. High RPM na siya mga bossing pero hindi tumataas yung belt niya mga boss. Yan, yun yung initial na test drive test natin ngayon mga padi. Ayan. Basta kailangan check engine niya mga boss. Ayan o. Sigaw na yung transmission yung makina mo. Pero yung takbo niya, parang lagi ka lang naka-primera lang mga padi. Yun ang feeling ng takbo niya. So hindi tumataas yung belt sa CVT niya mga padi. Ayan. So na-diagnose din para to, yun nga palang niya, sensor sa may transmission mga padi, may tama, no? Ayan mga padi, tapos check ninyo, ayan o, makikita ninyo mga padi, yung RPM niya hindi gumagana. Ay, RPM, yung speedometer niya mga padi hindi gumagana. Ayan, so yung sensor niya, speed sensor niya mga padi hindi gumagana. So isa pa yung sa mga titingnan natin mga padi, ko confirm natin yan kung parehas kami na makikita ang problema nung sa unang tumingin. So ayan mga padi, ito yung ating Mirage G4 mga padi. Pinalitan natin siya nung speed sensor mga padi. Tapos ngayon, test drive natin siya ngayon mga padi. Alright, let's go. Alright, so ayan mga padi, nasa highway na tayo ngayon. Testingin natin mga padi. Ayan. Ayan yung takbo niyan. Yan yung RPM tsaka yung kph mga padi. Wala pang 2,000 pero tumatakbo na tayo ng almost 60 mga padi. So, diba? So, yun nga mga padi. Ang naging problema dito sa unit na to is yung speedometer, yung speed sensor sa transmission mga padi. So ngayon wala na siyang check engine, working na rin yung kanyang speedometer. Ayan. So di ba yung sa isang video natin nung may problema siya, sumisigaw na yung makina niya ng 5,000, 6,000 RPM pero walang takbo. Ayan. So ngayon goods na siya mga padi. Now, although doon kasi sa unang inspection, doon sa naunang mekaniko, meron sila mga pinakitang mga aluminum fragments or mga debris sa loob ng transmission. Nung flinash nila yung ATF na ito mga boss, yung CVTF niya, may nakita silang malalaki na mga tipak na parang aluminum sa loob. So nag heads up na lang din kami ngayon kay customer na yun, mapapagana natin yung transmission nila ngayon. Pero worst comes to worst, kapag nagkaroon ng problema sa transmission nila mga after hindi natin masabi kung months or abutin ng years, mas maganda kung mabot ng years, pero at least well informed na sila na pwede pa rin magkaroon ng problema ito dahil nga may mga nakitang fragments doon o mga debris doon sa loob ng transmission niya nung flashing nung unang tumingin ito mga padi. Ayan. Tapos ngayon ginawa natin dito, bukod sa pagpalit ng tawag nito nung speed sensor, nagpalit din ulit tayo ng CVTF, no, para preventive lang din tayo na baka meron pang mga aribaba ng aluminum doon sa langis na nilagay dito. Nag-preventive pa rin tayo, nagpalit tayo ulit ng bagong CVTF mga padi. Alright? So ngayon, so far, sabi kasi sa unang diagnose na ito, pag tumakbo ng 50 kph, nagli-limp mode siya. So ngayon, tumakbo na tayo ng almost 60 mga padi. Hindi tayo makapagpatakbo na medyo mas mabilis at may mga sasakyan, no? Pero subukan natin maya-maya. Pero ngayon sa 50 kph, wala tayong na-experience na any issue sa transmission. Tumataas na yung belt niya, no? So hindi na siya sumisigaw yung RPM. So
good sign na na-resolve natin yung issue nila boss, na hindi sila gumagastos ng sobrang laki. So yung naging quotation kasi sa kanila dun sa unang tumingin is palit buong transmission daw na bago. So nasa 285k yung transmission alone mga padi. Plus yung labor na natanong siguro most likely papalo ng mga 300k mga padi. So ayun mga padi, medyo bello yung kalsada. Subukan natin patakbohin na maganda-ganda to. Yan natin mga padi. RPM nya more than 2k RPM. Takbo tayo ng 60, 70 and 80 kilometers per hour mga padi. Yan, okay yung taas na yung belt nya. Okay na yung pagtaas ng belt mga padi. Di na sumisigaw yung makina. Tumatakbo na tayo. Nasa mga 80 plus na tayo. Almost 90. Yan, alright mga padi. So ayan mga padi, alright, ito ang ating mga padi, ito ating Mirage G4. Yan, na-test drive na natin. Okay na yung kanyang speedometer, working na. Nagkumataas na rin yung belt doon sa transmission nila. Tapos wala naman tayong na-observe o naririnig na unnecessary na tunog sa transmission. So talagang we are hoping na yung transmission niya is tumagal pa, no? Despite na meron nakitang mga debris or mga aluminum na maliliit dun sa kanyang transmission nung pinashing to nung unang gumawa. Pero talagang hoping tayo na maging okay pa yung transmission niya at magamit niya pa ng mas matagal. Pero still, hinadz up na lang namin si customer na worst comes to worst lang naman, na may na-experience silang kakaiba regarding sa takbo ng transmission nila, alam nila ibig sabihin nun. Pero so far naman, based dun sa observation namin tsaka sa test drive na ginawa natin, tinest drive ko tsaka tinest drive rin ni Padi yung unit, all goods, maganda yung hatak, maganda yung pagtaas ng belt, no? So hindi naman overrev, ayun. So goods ito mga padi, and ito release natin to sa customer and i-deliver natin to dun sa Kabuyao mga padi. Alright, so yun na mga padi. So maraming salamat at syempre dun sa customer namin. So hopefully natulungan ka namin dito sa unit mo, kasi nga napakalaki naman talaga ng quotation sa'yo, nasa almost 300k aabutin. And ngayon, grabe, parang wala pa sa 10% ng 300k yung gagastusin mo dito ngayon. Di ba? Nakitipid nun. Alright? So yun na mga padi, maraming salamat sa matyagang panonood. Alright?